Dami. Ay, grabe. Yan, oh. Dami. Napaka-solid. Kaya hindi ako magtataka, guys, na yung farm na to kayang mag-supply sa restaurant. Halos lahat kayang i-accommodate kasi sa laki ng farm nila. Ayan, oh. Grabe. Tumungtong na ako, guys, sa pinaka-farm. Ayan, oh. Ito po, yung tino. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe, lalaki. Dami. Tago sa ngayon, guys. Dami nila, guys. Nagkukumpulan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ngayon naman, dito ko naman kayo itutur na kung saan nandito naman yung quarantine area at yung sizing area. So dito nila ginagawa yung pagsusort ng size ng mga crayfish. Tapos dito rin nila kina-quarantine yung mga ARC bago nila i-dispose for market. Kasama pa rin natin si Kuya Peter. So check naman natin ngayon yung laman ng kada pan dito. Alright, dito sa ano nyo, sa quarantine area na to, yung mga crayfish na nandito, usually mga ilang months na to nandito? Mga 3 to 4 months na po. 3 to 4 months. Tapos pwede makita yung mga sample ng crayfish na dito kaya. Ayan guys, oh. Kita nyo, dami. Ayan, oh. Uy, grabe, lalaki. Ayan, oh. Dami. Itong mga to, mga naka-sizing na to? O isa-sizing pa lang? Sa-sizing pa po. Sa-sizing pa. Ibig sabihin, ito pa lang yung mga inangat nyo from sa pond. Okay, guys, ito yung mga crayfish eh. Napapakita ni Kuya Peter yung sample ng mga crayfish na kina-quarantine nila. Ayun, oh. Tapos, yung tubig na gamit nyo dito, flowing siya. Deep well to. Ayun, oh. Guys, yun yung flowing. Ang lakas. Kaya sobrang ano, nag-circulate talaga yung ano, tubig, and then meron ding aeration. Tapos, paikot lahat. Nandito yung mga PVC, ayan, oh. Ayan, oh, lahat. Hanggang dun. So ngayon, ito yung mga sample na tingnan natin ito, kuya. Ba't itong ano, ayan, oh, kukuha pa si Kuya Peter dito. Grabe, oh. Ang lalaki. Guys, yung mga sukat na nandito, mostly mga 5 inches. May halos konti lang yung 4 inches. Mostly 5 inches yung mga nandito. Malalaki rin, matataba. Tapos ito pa, guys, oh. Ang dami. Ay, grabe. Yan, oh. Dami. Kaya hindi ako magtataka, guys, na yung farm na to kayang mag-supply sa restaurant. Halos lahat kayang i-accommodate kasi sa laki ng farm nila. Ayan, oh. Grabe. Check tayo ng isang piraso dito. Tayo, guys. Ito. Teka. Etong hawak ko na to, guys, nasa around 5 inches na siya. Oh, quality, oh. Malaki. Matanong ko lang dito, Kuya Pete, pagka itong area na to, pagka once na naka-quarantine, dito pinapakain niyo pa ba sila dito? Pinapakain po. Dito pinapakain niyo pa rin. Yan. Tapos ito pa yung mga ibang nandito sa pond. Ayan, oh. Ang dami, guys. Tumungtong na ako, guys, sa pinaka-pond. Ayan, oh. Ito po, yung tino. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe, lalaki. Dami. Tago sa ngayon, guys. Dami nila, guys. Nagkukumpulan. Guys, ang nagustuhan ko lang dito, yung tubig, no, free flowing sila. Automatic water change na kasi may drain na, then may overflow yan. Ayan, no. Tapos eto, ang kagandahan dito, nagagamit tong tubig na to patubig sa mga palayan. Yan. Kaya solid, no? Eto, pakita ko pa sa inyo, guys, yung sample. Ayan.
Grabe, oh. So, dito may 4 na pond sa quarantine area tsaka sa sizing. Ito, makita ko sa inyo yung iba. So, dito pa. Ayan, oh. So, malalaki din. May mga 3 inches dito. May mga malalaki. So, sabi nga ni Kuya Peter, isa-sizing pa daw nila to. Tapos, meron pa dun sa kabila. Ayan, oh. Solid. So ngayon naman guys, nandito tayo ngayon sa pangalawang area ng quarantine pa rin. At kasama pa rin natin si Kuya Peter. Then this time, check natin naman yung nandito na mga crayfish. Ayan, oh. So dito, parang mas maliit ng konti to, no Kuya Pete, no? Ayan, bali yung mga size na nandito, mga tansya mo, nasa ilan? 3 inches. Ayan, 3 to 4. Ayan, oh. Setup lang nila guys, napakasimple lang. May bubong. Then yung pan nila dito parang circular yung pagkakaporma, nakapabilog, walang kanto. Tapos ayan lang, may pinaka tubig. Malakas yung flowing niya. Ito yung sample. Dito naman sa kabilang area. Ayan, oh. So yun nga guys, 3 to 4 yung size na nandito. Ayan, oh. Grabe, oh. Kuha tayo ng sample ng isa. Ito. Lahat ng na-harvest dito sa quarantine area, yan, maraming pond yung nandito. Bukod sa sinasizing nila, pinaka-besting na ginagawa nila is kina-quarantine yung mga crayfish para pag once na dumating na sa mga buyer is okay na, in good condition na. Kasi hindi talaga yan pwedeng i-transport kapag galing agad sa harvest, no? May possible na ma-stress or mamatay, hindi agad makapag-adapt sa area na paglalagay nyo. Alright, kaya mahalaga yung quarantine na ginagawa nila Kuya Peter. Ayan, check pa natin yung mga ano nila. Ito yung sample guys, pakita ko sa inyo. Dami, oh. Ayan naman guys, ayan, oh. Dalawang salok pa lang yan, pero ang dami na. Ayan, oh. Ayan sila, oh. Ayan, oh, gaano kadami guys, ayan, oh. Ayan, dami, oh. Oh, ito po. Sigan, ang dami eh. Sa gilid, ayan, oh, puno. Grabe, napaka-solid. So, ayan, dito meron naman tong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na circular pond na same pa rin, mababa lang din yung tubig. Tapos ito, yung mga nandito parang mga 5 inches na. Ang lalaki. Ayan, oh. Ang dami. So guys, oh. Yung mga nasa gilid, oh. Laki, oh. So, punta tayo dito kay Kuya Peter dahil dito daw nakalagay yung mas malalaki. Mga anong size dyan, Kuya? Mas malalaki yan doon sa kanina. Sige, check natin dito, guys. Ito. Dito naman, konti lang yung mga PVC, no? Ayan, no? Tapos, pansin ko, ito, medyo mas mababa yung tubig dito sa area. Pero, madami din. Ayan, no? Ito lang yung isa sa pinaka napansin ko talaga. Sobrang quality ng tubig dito. Gawa na naka-free flowing sila. Continuous lang yan guys. Ayan, oh. Pero dito kuya, ito bang patubig nyo dito pinapatay nyo rin sa isang araw? Hindi po. Talagang running water yan. Pero ito galing ba to sa deep well o mismong bukal? Ah, sa bukal. Okay. So guys, i-clear lang natin yung tubig dito galing sa bukal. Hindi na dun sa mismong deep well. Pero bukod yung patubig dun, no? Sa pan, no? Okay. Pero itong tubig na to, may talagang source ng tubig na hindi nagagaling sa deep well. Okay. Kaya pala maganda yung tubig, kaya quality din yung mga crayfish nila dito. Ayan, no? Alright. Ito na yung nakuha nyo, Kuya Peter, ayan, no? Ay, grabe. Ayan nga. Mami. Ayan, no? Guys, oh. So, yung mga nandito, mga 5 inches. Yung mga nandito. Ayan, oh. Ayan, guys, oh. Lalaki. Ayan yung sample na malaki. So, guys, oh. Mga almost 5 to 6 na rin yung iba dito. Ayan. Ayan, oh. Grabe. Ayan, guys. Sabi ko nga sa inyo, yung crayfish talagang napakaganda to. At isa to sa lumalago, no?
pagdating sa aquaculture. Kasi nga, ang kagandahan dito, hindi takaw to sa reklamo, mga katabihan nyo, at pwede kayo mag-alaga kahit may mga backyard lang kayo, no? Tapos, ang kagandahan dito, low maintenance lang sila. Tapos, napaka-easy lang, dali lang i-maintain. Ayan lang, oh. Tignan nyo. Ang kagandahan pa, edible sila. Pwedeng kainin yan, guys. Ayan, oh. Ayan. Ito, more or less, mga 2 kilo na to. Ang dami nito, no? Mga yung kinuha ni Kuya Peter, more or less, mga 2 kilo na to. Yung nandito. Ayan, oh. Nalo. So, ayan, oh. Quality. So, salamat Kuya Pete, ha. Thank you sa pagkakataon na, na magpapayag na pakita sa atin yung mga quality na crayfish nila. Baka may gusto kang batiin. Shoutout. Shoutout sa mga kapamilya ko, mga kaibigan. Yun. Order na kayo. Yun. Thank you. Salamat. So guys, magandang araw ulit sa inyo. At yun, pakilala ko naman yung kasama ko ngayon, si Paulo Albaniel. Ayan. So, siya naman yung Osdon marketing head dito. Speaking ng marketing, kasi alam naman natin brother ngayon na lumalakas na ngayon yung crayfish. Actually, dating malakas na, pero ngayon patuloy pa rin na namamayagpag. Pero dito sa farm, as marketing head, ano yung mo dito, discarding na ginagawa para mas mapalakas pa natin yung market sa crayfish? So, first of all, pinaka-market talaga namin is yung mga food consumption sa hotel and then export. Tapos yung mga restaurants na mga maliliit. Tapos yung mga na rin, yung mga nag-try na gusto kumain. And then secondary lang talaga yung mga breeders na bumibili dito. Binibentahan namin sila. And then may mga distributor din naman. So ngayon may mga accredited distributor na hindi na kami basta nagbebenta lang sa kung sino. Pwede kayo mag-reach out sa mga distributor namin. So may kita nyo naman yun sa page namin. Actually ngayon sobrang lakas ng crayfish. Sobrang taas ng demand talaga. Kasi even us, dito kinakapos pa kami. Tipin mo, ang laki na ito, kinakapos pa kami sa supply. So lalo na pagdating sa export, talagang kapos na kapos. Kaya minsan kung mapapansin nyo, yung mga available namin na breeders or yung mga available namin mga crayfish is iba-iba yung sizes. Kasi normally sa export market pa rin sa mga hotel, ang kinukuha is 4 to 5 inches or 38 to 43 grammars. So ayun talaga siya. So ayun lang naman talaga pagdating sa market. Tabayanan nyo pa yung mga ibang updates na mangyayari dito at sobrang excited din ako dahil matagal ko na rin kilala to pagdating sa crayfish farming. So sobrang blessed, sobrang nakaka-amaze yung pagkakataon na to at dito pa kami nagkita sa Osdon Farm. And shoutout again kay Sir Neil at sa family niya at sobrang thankful kami dahil binigyan tayo ng opportunity na makabisita at syempre yung pagkakataon guys, yung privilege na mapabilang as family namin. So pasalamat kay Sir Neil, no? And bro, baka may ibang ibang gustong i-plug or yung mga ibang business mo pa, promote na rin natin. Business mo pala, no? Nobles Lounge. So barbershop siya na salon. May coffee shop sa loob. Yun, promote ko lang yun. And then aside from that, syempre thank God pa rin lagi. Ayun naman, may advocacy naman lagi is makatulong sa mga maliliit. Tapos syempre may bagay yung information na talagang hindi pa available sa public. So large scale kami, and then nandito si Allen para tulungan tayo pagdating sa small scale or sa mga backyard farmer. So malapit na rin yung batas sa crayfish. So pag napatupad yun guys, tulungan namin kayo to register. Lahat kayo, as in guys, namin kayo. Accommodate namin kayo lahat. Abangan nyo yun guys. So dito na namin tatapusin yung video. At again, maraming salamat sa mga patuloy na nakasuporta, sa walang sawang nanonood sa ating channel, at sa mga crayfish farmer na nandyan ngayon na tuloy-tuloy lang, no? At gumaganda at paganda ng paganda pa. Hayaan nyo na kami lalo pang makatulong pagdating sa crayfish farming. So maraming salamat sa inyo guys. Kung bago ka pala sa channel ko at mahilig ka sa fish keeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Abangan nyo yung mga ibang features pa natin na vlog na mangyayari dito at tabayanan nyo yung ating pang ibang mga lakad sa ibang lugar na pupuntahan namin ni Brother Paulo at regarding sa seminar ng crayfish. So maraming salamat sa inyo. Until the next vlog. Ijo, let's go!